So ngayon, mga kababayan, ang sabi, bakit si Bongo at si Chis Escudero dawit dito sa impeachment ni Sara sa Supreme Court na meron daw hocus-pocus? Eto na. Naku, mga kababayan. Kung naalala ninyo, di ba, bago idineklarang unconstitutional, nagbabasa ako na bakit ganun? Hindi pa idineclared na unconstitutional, may lumabas na. Ito FB post. Pakinggan ninyo, mga kababayan. May ads lang. Billionaire News po ito. Naku po, mga kababayan. Bago pa ilabas ng Korte Suprema ang desisyon sa petisyon ni VP Sara Duterte, kumalat na ang isang Facebook post na nagsasabing idedeklara na unconstitutional ang impeachment articles. Ikinagulat at kinestyon ito ngayon ng ilang legal expert. Alamin ang mga detalye sa Agenda Weekend Report ni Joash Malimbay. Ito na ha. Ilang araw bago opisyal na ilabas ng Korte Suprema ang kanilang ruling sa petisyon ni Vice President Sara Duterte, kumalat ang isang post na sinasabing idedeklarang unconstitutional ang Articles of Impeachment. Sa Facebook post ng kolumnistang si Antonio Montalban, sinabi nito na ibinahagi sa kanya ng isang SC Insider na wala nang magaganap na impeachment trial. Ang FB post na umani ng daan-daang reaksyon, almost 100% accurate kung ibig sabihin, 100% accurate yung post ni Montalban. Hindi pa idineklara ng Supreme Court, nag-post na siya. So accurate daw 100%. So totoo daw ang sinabi niya sa nangyari. Ngayon, mga kababayan, ano nga ba ang nakalagay dito? There will be no more impeachment trial according dito sa post ni Montalban sa Billionaire News. Ngayon, the Supreme Court Insider relayed this news. The reason why Escudero redefined forthwith and stalled the trial is because the Supreme Court anytime now will release its decision declaring the impeachment of Sara Duterte as unconstitutional. Di ba? May leakage. Ngayon, Joel Villanueva is assisting Escudero in stalling the trial. 12 justices will vote for its unconstitutionally. All 12 are Rodrigo Duterte appointees. The insider said it was Bongo who managed. Nako po. It was Bongo who managed the loyalty of these justices. Si Bongo daw ang nagmamanage sa 12 ka-appointee ni Digong. Para sabihing i-declared na unconstitutional. Naku po, Bongo. Dinawit na naman si Bongo dito. Disclaimer lang Hindi ito nanggaling sa akin. Sa Billionaire News po ito. At post po ito ni Antonio Montalban. Kaya nga sabi ng Billionaire News, 100% accurate daw yung post. Kasi hindi pa idineklarang unconstitutional na i-post na ganun nga daw ang gagawin anytime now. Ang Supreme Court mag-declare daw na unconstitutional. So, insider, ang sabi daw nung insider ng Supreme Court, yung parating kay Antonio Montalban ng balita, it was Bongo who managed the loyalty of these justices. Go was the beneficiary of Escudero's budget insertion. So isa daw si Bongo sa beneficiary na tatanggap doon ng 3 billion na 142 billion flood control project or pork barrel. Ngayon, but there's a serious catch. The ponente of the decision will be a senior associate justice, Marvic Leonen, an Aquino appointee. Si Marvic Leonen kay Aquino appointee daw to. Escudero has promised a reward. Nako po. Nag-promise daw itong si Escudero ng reward kay Aquino appointee na si Marvic Leonen na kapag si Sara Duterte ang nanalong presidente sa 2028, si Marvic Leonen gagawin daw Chief Justice sa edad na 62. Kasi si Leonen has 8 years to go before retirement. So pinangakuan daw na si Leonen ay gagawing Chief Justice pag naging presidente si Sara. Marvic Leonen Aquino appointee. Escudero has promised a reward.
Pinapangakuhan daw ni Escudero si Leonen na kapag si Sara ang maging presidente, gawin kang Chief Justice. Kaya i-declared ninyo na unconstitutional yan. Ayan ito i-continue natin. Only 2 justice will dissent Benjamin Caguioa and Aquino appointee and Raul Villanueva, the first appointee of PBBM, pumirma. Ito pinangakuan pala ni Escudero na gawing Chief Justice pag nanalo si Sarang Presidente sa 2028. Si Marvic Leonen. Ito. Para sa inilabas na desisyon ng SC noong Biyernes, aniya, 12 Duterte appointee SC Justices ang papabor sa unconstitutionality ng impeachment proceedings. Si Senior Associate Justice Marvic Leonen ang magiging ponente ng desisyon. Samantalang sina Justices Benjamin Caguioa at Raul Villanueva raw ang hindi sasang-ayon dito. Tanging sina Justices Leonen at Caguioa na lang ang natitirang Aquino appointees. Samantalang si Justice Villanueva naman ang nag-iisang Marcos appointee. Pero Nang pumirma. inilabas ang ruling ng SC, kumpirmado na si Justice Leonen ang ponente. Pero ang naging voting process, unanimous. Kung ikukumpara sa impormasyon ng umano'y SC Insider, imbes na mag-dissent, nag-inhibit o piniling hindi bumoto ni Justice Caguioa. Samantalang si Justice Villanueva naman, sumama sa mga pumabor sa desisyon. Ang isang Duterte appointee na si Justice Singh, appointee ni PBBM pumirma na unconstitutional? hindi rin nag-participate dahil on leave. Ayon sa umano'y SC Insider, politika ang nasa likod ng latest ruling ng SC. Sa FB post ni Montalban, sinabi rito na sinadya umano ni Senator Cheese Escudero na i-delay ang trial dahil alam niyang idedeklara itong unconstitutional ng Korte Suprema. Si Senator Bongo umano ang nag-manage ng loyalty ng mga mahistrado na isa sa mga pinakamalaking beneficiary ng mga umano'y budget insertion ni Escudero. Nako. Bukod pa riyan, may reward umano si Justice Leonen sa gagawing desisyon. Ang maging Chief Justice appointee ni VP Sara sakaling manalo siya sa pagkapangulo sa 2028. Binigyan ng reward. Nag-promise daw si Escudero na kapag nanalo si Sara sa 2028 pagka-presidente, gagawin daw Chief Justice itong si Leonen na appointee ni Pinoy. Nako po. Diyos mio marimar. Ito Billionaire News po ito nanggaling si Bongo at si Escudero may ginawang kababalaghan pala dyan sa Supreme Court kaya naideklarang unconstitutional kasi pinangakuan pala ito na kapag sinabi mong unconstitutional yan, pag na-presidente si Sara sa 2028, gagawin kitang Chief Justice. Nako, mga chismoso, wala namang basihan. Alam mo, Junbagin ko yung mukha mo, animal ka. Billionaire News na mismo nagsabi. At take note, bago ito ipinost ni Montalban, nagkatotoo po lahat. Diniklara ngang unconstitutional. So 100% accurate daw, sabi ng Billionaire News. Nako po mga kababayan, kahit naman ako, syempre pangakuan mo ko, sige, 3 mansyon, pasado ka. Sige, 3 mansyon halimbawa ako, teacher ako. Bagsak sa grado yung anak niya. Kailangan ng 3 pasa para makagraduate. Ma'am, Sir Ken, bilhan na lang kita ng Mustang. Kahit second hand lang yung 3 million. Ipasa mo lang yung anak ko. Siyempre, Mustang. Okay yan, sports car. Okay. Lana, thank you. Ang grado mo, nasa dulo lang ng ballpen ko. Yeah? Nako! My goodness! Mga kababayan. Paano nyo ngayon ipaliwanag? Bongo. Anong sabi? Bongo plus Supreme Court plus Escudero plus Fiona equals ICC. Yun ang sabi ng Billionaire News. Hindi nanggaling sa atin yan. Nagre-react lang tayo. Dito, yun yung ni Montalban diba? Sa reward na si Mabongo din ang mga magme-message, magmamanage sa EGK. Galing magmanage sila na Bongo sa kasamaan talaga, sabi ni Midnight. Diba?
So yun lang mga kababayan, yung ating live ngayon. Pasensya po kayo sa 4,000 live viewers po natin dyan, no? Actually, 1 oras na po tayo mahigit. Hindi ko po masyadong habaan mga kababayan. Kasi paghabaan ko po yung live natin, wala na tayong pag-uusapan bukas. Kasi maghahanap pa ako. Actually, ngayon mga kababayan, pagkatapos ng live ko, alam nyo ba yung mga sinasabi ko dito, inisa-isa ko yan. Ini-edit ko yan. Ini-edit ko yan yung bawat topic natin dito. Ito, nakita ninyo mga kababayan. Kaya nilalagyan ko ng oras yan. Actually, 5 topic po yan. 1, 2, 3, 4, 5. Ito, kay BBM, kay Adjong, kay Atong Ang, kay Marcoleta, at kay Bungot, kay Cheese. So, 5 yan. Ika-cut ko pa, ni-edit ko, ipi-play ko isa-isa. Kasi hindi naman po pwede panuorin ninyo 1 oras. Maglabas ka ng ebidensya. Alam mo, jumbagin talaga kitang hayop ka. Hindi pa ba ebidensya yon? Nag-react lang tayo, hindi tayo gumawa ng isyo. Binasa ko lang yung balita ng Bilyonaryo News. Kung mali ang binalita ng Bilyonaryo News, doon ka magreklamo, wag sa akin. Tanga ka ba? Ganun lang. Saan mo gusto ako kuha ng source? Kay Banatbay? Kay Marlica? Kay Ari Roque? Pinagsisipa na nga sila ng Duterte. Diyos mio, Marimar. So yun lang mga kababayan. Di mo ko kayang jumbagin, syunga. Alam ko, bobo ang DDS. Ikaw nga, hindi mo ko kaya ditong patayin syunga ka rin kasi ang daming DDS. Papatayin kita, taga saan ka? Tangina, papatay, magpapaalam pa. Tanga lang. Nako, wag na, jumbag. Mag-research ka, tangina mo. May pangpanood ka ng bold. Tapos wala kang pang-research. Magsama kayo ng mga DDS, mabobo kayo. So yun lang mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo palagi. Kapag may makita po kayong tanga, tapos nadapa, tapos malapit sa mukha niya tae, kapag dinilaan, DDS yan, apakan nyo na. Pero pag sinabi, baho, tapos tumayo, hindi DDS yan. Alam mo, jumbag, sa tagal-tagal ko nagko-content ng ganito, hindi ako matitrigger. Bakit? Asar na asar kayo. Ilang beses sinabi, maggilit ka na. Bakit? Nakauwi na ba si Digong? Ang daming nagbi-message sa akin, lalo sa mga vlog, maggilit ka na. Tanong ko, nakauwi na ba? Sabi niya, tanga, nasa Davao na. Tanga, kaluluwa niya yon kung nasa Davao siya. So ano yung pinupunta lagi doon ni Nicolas Kopman? Ano yung pinupuntahan lagi ni Hanlet doon? Hindi nga siya pinapapasok. Pagigilitin ako, ang challenge ko nga, magigilit ako ng leeg kung makauwi si Digong ng Pilipinas. Hindi pa nakauwi, ba't ako magilit? Di ba? Putragis na yan. Tapos may nag-comment sa akin, sabi, magilit ka na, tagal-tagal mo magilit. Duwag ka pala Sabi ko, pauwiin mo muna yung putang inang idol mo. Hindi pa nakauwi, ba't ako magilit? Sabi ko, kinakalawang na nga yung panggilit ko Di ba? Si Digong, ito I will tell you frankly mga DDS. Si Digong, makakauwi yan, patay na. Alam nga naman pag namatay si Digong, iiwan nyo lang dun sa dahig. Buhay pa nga lang, ang baho na, amoy matanda na, tas mamamatay pa. Makauwi lang yan, nakakarto, nakagarapon, pantay ang paa, may bulak sa ilong, nakabalot ng mahigpit na silupin. Bakit? Kasi mga lingasaw. Bakit? Buhay pa nga, amoy matanda na. Pag namatayan, mas lalong lalala. Amoy bulok na tabako. Diyos ko, makauwi yan? Hindi na makakauwi yan. Wala kayo sa akin. Nagigilit ako ng leeg pag nakauwi yan. Hindi nga mauwi-uwi ni Sarah. Natukhang ka na ba ni Digong? Putang ina, kaya nga nakulong yan kasi nanunukhang Paano pa tutukhang yan? Alam mo, jumbag, kung may anak ka ngayon dyan, sakalin mo. Kasi pag lumaki yan, pariho kayong bobo. Alam nyo, kayong mga DDS, pinanganak kayong bobo, mamamatay kayong bobo, tapos ipamana ninyo sa anak ninyo kabubuhan, walang future ang anak nyo. Kaya kung may mga anak kayong minor de edad ngayon, pag lalaki, putulan nyo ng titi. Pag babae, putulin yung matres. Bakit? Pag nanganak pa yan at lumandi, dadami kayong bobo, mga putang ina ninyo, mga DDS. Pare-pareho naman kayong bobo.
Saan kayo nakakita ng DDS sa matalino? Tignan nyo, minura ko na minura, nanood pa rin sa akin. Hindi nila alam na bawat panood nila sa akin, kumikita ako. Pero sila, nagsakit yung daliri nila, na high blood na, sumakit pa ang dibdib. Ang totoong adik si Digong, para daw nasa paradise. Yan lang mga kababayan, mag-ingat kayo palagi. Putang ina si Digong, kakapasok lang balita, si Digong naglulo na stipnik, pinulikat ang paa. Kakapasok lang na balita. Si Digong naglulo dahil stress, na stipnik na, pinulikat pa ang paa. Putang ina, mamatay na yan. Yan lang, maraming salamat and see you next live. God bless. Bye-bye. Lulo pa. Di ba? Stipnik ka na, pinulikat pa ang paa.